10 taon na ang nakalipas sa Johannesburg. Bumubuhos ang sobrang lakas na ulan. Amoy, kalawang, at amoy takot ang hangin. May mga armadong lalaki na nakbo sa putikan, nakaangat ang mga baril. May hinahabol silang hindi nila maintindihan. Tapos may sumigaw. Oy dito. Biglang tumahimik ang lahat. May isang figure na lumabas mula sa ulan. Matangkad, hindi gumagalaw, nakangiti. Yung katawan niya, puno ng itim na markings or tattoo. Sa kamay niya, may 2 tao, patay na. Labas ang mga buto. Napatigil yung mga lalaki. Tapos, nagpaputok na sila. Sunod-sunod na bala. Tinamaan ang halimaw sa mata at ulo. Tinamaan siya, diretso sa katawan. Pero hindi siya bumagsak. Hindi man lang siya nag-react. Parang may mali. Tuloy ang pagbaril nila sa halimaw. Nagpapanik na sila. Pero nakangiti lang yung halimaw. At pagkatapos, sa isang iglap, umatake ang halimaw. Nabura sa mundo ang mga namamaril. Mga katawan, laman, parang binara. Kalansay na lang ang natira. At isa-isa itong bumagsak sa sahig na puno ng dugo. Naputol ang kamay nung isa. Sobrang takot siya sa nangyari. Crack. Yung huling survivor, napasigaw. Tapos, may footstep. May babaeng naglalakad sa ulan. Kalmado. Walang pake. Maganda. Humarap sa kanya yung halimaw. At sumugod. Sobrang bilis, parang nag-flicker. Hindi siya gumalaw. Tinaas niya yung 2 dalayr niya. Biglang may lumabas na mga runes. Tumigil agad yung attack nung halimaw. Parang may pader na tinamaan. Pero wala naman talaga. Sa unang pagkakataon, nag-alangan siya. Tapos nawala yung barrier. Umupo yung babae. Sa invisible na upuan, parang wala lang sa kanya yung buong laban. Tiningnan niya yung halimaw. Hinuhusgahan. Hindi impressed. Parang sinusukat lang. Nataranta yung halimaw. Nagsindi siya ng sigarilyo. Tapos nagsalita. Nagtanong yung babae sa iba't ibang language. Deadma lang yung halimaw. Tapos naintindihan na siya nung halimaw nung German na ang ginamit niya. Naiintindihan mo ba ako? Tinuro niya siya. Yung boses niya. Walang pwedeng kumontra. May 2 kang choice. Una, mamatay na dito. Lumakas ang ulan. Pero yung mundo sa pagitan nila, tumahimik. Humitit siya. Pangalawa, maging tauhan kita. Isang exorcist. At ganun lang. Lumuhod na ang halimaw sa kanya. 10 taon na ang nakalipas. Frankfurt, Germany. Sumisikay na yung araw. May lalaking nakahiga sa kama. May mga peklat yung katawan niya. Tinatakpan lang ng manipis na kumot. Mukha siyang pagod na pagod. Kahit tulog siya, parang laging ready pa rin yung katawan niya. Parang sanay na sanay sa gulo at laban. May dark circles siya sa mata. 5:50 siyam bumangon na siya. Yung kwarto may mga lumang action poster sa pader. Bigla siyang nagising. Para siyang zombie kung bumangon. Tumayo siya, tumapak sa sahig, tapos tiningnan yung digital clock. 5:59 Kinuha niya ang remote. 6:00, pinindot niya yung remote at nag-play ng movie. 6:04, nag-stretching siya. 6:20, tuloy ang eksersisyo niya. 6:47, shadowboxing siya ng mabilis at habang nanonood pa rin ng movie. Walang emosyon yung mukha niya. Parang machine na puro laban lang ang alam. Amoy gun oil yung buong kwarto. May black case sa tabi niya na bukas. Puno yun ng mga armas, assault rifle, shotgun, at 2 baril. Maayos na maayos lahat. Nag-a-assemble siya ng baril ang bilis. Sa tabi niya, may notebook na puno ng numbers. Records ito kung gaano siya kabilis magkalas ng baril. Nanonood siya ng movie at natawa habang nag-aayos ng baril. Tapos, nag-vibrate yung phone niya. Sinagot niya. Si Michael to, malamig ang boses niya. Mukha siyang ilang taon nang hindi nakakatulog ng maayos. Yung silver earring lang niya, yung kumikislap sa ilaw. Tinignan niya yung kalendaryo.
At sinabi niyang last day ko na pala ngayon sa Germany. Nakikipag-usap siya tungkol sa movie na papanoorin daw niya mamaya. Parang normal lang na tao at nagre-ring ang kanyang tablet. Tiningnan niya yung ticket sa kamay niya. Nung tinanong siya tungkol sa trabaho, napabuntong hininga siya. Wala na bang iba? Sabi niya, halatang pagod na pagod na. Pero kahit ayaw niya, napilitan pa rin siya. Tiningnan niya yung framed photo sa desk. Tahimik siyang nagpaalam sa master niya. Nandun yung mas bata niyang sarili, kasama yung babaeng nagturo sa kanya. Napabuntong hininga siya at kinuha na niya ang susi ng motor niya. Naglakad na siya at tinignan ang tablet niya para sa detalye ng mission. Highback. 21 patay, 12 nawawala. Dahil yun sa mga estudyanteng nagbukas ng bagay na hindi dapat nila ginagalaw. Target, ogre. Kasama ang mga kobolds. Tiningnan niya yung mission details. Sobrang cold ng tingin niya. Hindi ito rescue mission. Extermination 2. Sa labas, nakapark yung motor niya sa ilalim ng araw. At sinabi niya ang salitang, ogre ha? Haze ayoko sa mga gantong halimaw. Tapos, kinuha niya at sinuot niya yung dark round sunglasses niya. Sa isang tahimik na suburban street, calm lang siya habang naglalakad. Umiinom pa siya ng apple juice, parang ordinaryong araw lang. Pero sa likod ng sunglasses niya, may nakikita siyang trail. Mga glowing na footprints, parang multo. May mga bakas ng paa sa daan. Maliliit ito at marami. Sinundan niya yon papunta sa isang 2-story na bahay. At doon niya na-realize mas malala pala yung mission kaysa sa nakasulat sa file. Pinindot niya yung salamin niya. Sinundan niya ulit yung trail. Nakarating siya sa isang 2-story na bahay. May malakas na aura doon. Pinindot niya ulit yung sunglasses niya. May malaking signal sa taas, tapos may 13 weak signal sa baba. Mas maganda na to, sama-sama silang lahat. May kinuha siya sa bulsa niya, isang pocket watch. Kaya na siguro ng isang Glock at kutsilyo tong mga hayop na to. May binunot siya sa blazer niya, isang pistol na may black aura. Tapos tinesting niya at tinutok. Chinek niya ang magazine at bala. Tapos may dinukot ulot siya. Isang black na kutsilyo. Biglang humaba yung kutsilyo parang 4 times na yung size. Nagready na siya. Naglakad siya papunta doon sa bahay. Tumigil siya sa isang bintana. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita. May kobold na ngumunguya ng putol na kamay. May Rolex pa yung kamay. Bulong niya, oras na. Kumuha siya ng bato sa sahig at hinawakan sa left hand niya. Binato niya sa bintana. Pinuntahan ng kobold yung tunog. Yun lang yung opening na kailangan niya. Bigla siyang pumasok. Hinawakan niya yung bibig ng kobold, tapos kinagat. Hindi, ginilitan niya yung leeg bago pa ito makasigaw. Maliit lang yung kobold, parang batang 5 taon ang height. Inangat niya yung bangkay, tinatakpan pa rin yung bibig gamit left hand niya habang ready yung kutsilyo sa right. Tinitiyak muna niya na walang nakakita. Tapos dinala niya sa sulok yung katawan. Kinuha niya yung apple juice box niya. Mukha lang normal, pero may mga futuristic parts pala yun. Biglang may itim na usok na lumabas sa kobold at hinigop yun papunta sa juice box. Yung katawan, nagtuyo agad, parang prutas na naibilad sa araw. Humigop siya sa juice box, tapos may narinig siyang footsteps. 3 kobold papunta na sa hallway. Itinago niya yung juice box sa blazer niya. 2 sa kanila pumasok sa room na parang mga bata lang na masaya. Yung isa nasa likod lang nila. Pero nakaabang na siya sa likod ng pinto. Isang smooth na galaw. Ginilitan niya yung leeg nung huling pumasok. Yung 2, wala pa ring alam. Yung isa hawak pa yung human leg, kakain pa sana. Pero bago pa sila makareact, pinatay niya rin silang 2. Tapos, tinapon niya yung mga tuyong kobold sa kumpol ng bangkay. Bulong niya, 13 na. Uminom ulit siya sa apple juice box. First floor, cleared. Inayos niya glasses niya. Ano na naman to?
Tapos, tinanggal niya. Nasira na naman. Napakunot siya ng no. Mechanical failure na naman. Ngayon pa, gusto ko pa manood ng Ethan Hunt movie. Bahala na. Ogre na lang natitira. Nag-rearm siya. Baril sa right hand, kutsilyo sa left. Dahan-dahan siyang umakyat sa second floor. Tinitingnan niya bawat corner. Professional. Ang angas ng galaw. Sumilip siya sa isang open room at doon nakakasuka na scene. Mga bangkay. Sobra-sobra. More than 10. Tinitigan niya. Clear? Ang dugyot. Lagi na lang ganito kapag kumain ng ogre, kadiri. Tapos nakita niya yung isang pinto. Puno ng dugo. May sumisigaw sa loob. No. Hilfe. Mother. Sinira niya yung lock. Parang nag-i-enjoy pa sila Dahan-dahan niyang binuksan yung pinto. Doon yung ogre. Malaki. May 2 tusk. Yung ulo niya, parang kasya 4 na ulo ng tao. May hawak siyang hubad na babae. May isa sa balikat niya, parang tulog o patay. May isa pang babae na nakabitin sa ere, takot na takot. May 2 pa mukhang unconscious. Nagmadali siya. Binuksan niya agad yung putok. Headshots, diretso sa mata, at mukha ng ogre. Empty magazine sa ulo, at dibdib. Ingat na di matamaan yung mga babae. Tapos hinugot niya kutsilyo niya. Biglang lumaki yung blade. Sinaksak niya pataas. Tumagos sa baba ng ogre hanggang ulo. Bagsak yung ogre. Kasama bumagsak yung mga babae. Yung isa sa balikat, nakasabit pa rin. Sinaksak niya ulit yung ogre sa chest. Mission complete. Hinugot niya yung blade. Pero bigla na lang. Yung isang babae, biglang tumayo. Nagulat siya. Sinampal siya na malakas. Sinugod siya. Na-block niya gamit left arm. Crack. Bali buto. Napatingin siya. Witch. Sinipa niya yung babae. Pero dahil sa force, siya mismo lumipad palabas ng bintana. Crash. Basag yung glass. Bumagsak siya sa lupa. Gumulong. Tumayo siya agad. Walang major damage. Tumingin siya sa bahay. Hawak yung broken arm. Tangina. Tumakbo siya. Hawak yung arm para di gumalaw. Nagtago siya sa likod ng isang bahay. Yung witch, nasa bintana pa rin. Nakatingin. Tapos, lumabas siya. Sakay ng ulo ng ogre na parang flying saucer. Hinahanap siya. Putek. Nagsindi siya ng rhino cigarette. Humitit. Ginamit pa niya yung ogre para matago presensya niya. Tiningnan niya yung braso niya. Kung nandito si Master Bugbog ako, at tinawanan siguro niya ako. Biglang may itim na usok na kumalat sa arm niya. Napangiwi siya sa sakit. Tapos, naayos yung arm. Parang bago ulit. Aray putek. Inabot niya pocket watch niya habang nakatingin sa witch. Dedo ako dito pag hindi ako nag-surprise attack. Binuksan niya. Isang shot na lang. Nag-glow yung ring sa middle finger niya. Itim na usok bumalot sa katawan niya. Kinuha niya mula sa blazer niya. Isang napakalaking silenced sniper rifle. Parang kayang magpataob ng tangke. Nag-reload siya. Tiningnan niya ulit yung watch. Mababa na yung gauge. Kaya isang shot lang talaga kaya. Sinandal niya sa pader. Aiming. Napansin siya ng witch. Nagtinginan sila. Tapos bigla, yung mukha ng witch naging monster. Pangit. Mahahabang kuko. Mahahabang braso. Sumugod siya. Sabi niya, "Hasta la vista, baby." Tumingin siya sa scope. Nakikita niya reflection ng pangit na mukha ng witch. Almost nasa ulo na niya yung galamay nito. Bang! Putok. Sumabog yung ulo ng witch na parang pakwan. Spray ng dugo sa lahat. Sobrang lakas ng recoil, napaatras siya. Yung katawan ng witch, tumilapon. Yung ulo ng ogre, bumagsak. Yung pade, nadurog. Tumayo siya ulit. Grabe yun Kinuha niya juice box. Hinigop niya yung black na usok sa mga katawan. Natuyo yung mga bangkay, parang prutas. Ang hassle, hay nako, uminom ulit siya. Pagkatapos, naglalakad siya sa village habang may kausap sa phone. "Done." "Good job," sagot sa kabilang linya. "May time ka pa ba sumakay?"
Makakapanood pa ako ng isa pang movie bago umalis. By the way, pag alis mo, mas magiging busy na kami. May contract galing Japan. Si Ling ang nagpadala. Codename mo, Akira Kurosawa. Nag-iisa ka ngayon. Impressive? Sagot niya. Gusto mo bang magpaalam kami kay Michael? I-introduce na si Akira Kurosawa sa exorcist side? Sumakay siya sa Harley niya. Hindi na ako basta exorcist lang. Omnyuji na ako.